Ako si Lin Jiansen. Killer ako. Detective rin ako. Taong 2333 natuklasan namin. Mula sa murder intent na nakuha sa crime scene, pumapasok tayo sa subconscious world ng suspect at hinahanap ang pumatay. Sino ako? Patay na ba ako? Wala akong maalala. Kahit pira-piraso ako, pero magkakaugnay pa rin. Sino ang gumawa? Ano nangyayari sa mundong ito? Taasan pa. Lumapit pa. Liu Aijia. Hindi ko siya kilala. Pero alam ko ang pangalan niya. Naalala ko na. Ako si Lin Jiansen. Ang misyon ko ay lutasin ang misteryo ng pagkamatay ni Liu Aijia. Gising na si Lin Jiansen. Okay. Sikaping malutas ang kaso bago si Lin Jiansen at ipunin lahat ng impormasyon kay Chie, serial killer. Mabilis makuha mula sa kanyang mundo ng pagpatay. Nakalok ang pinto mula sa loob. Nakabolt din ang bintana. Imposibleng ako ang sumaksak sa dibdib ko, kaya locked room murder ito. Oo, imposible ito locked room. Ano ang gagawin? Ang mga blocks ay para sa puzzle. Ganito rin ang mundong ito. Ang mga libro sa study ay totoo. Pero walang libro na mag-identify kay Kie. Ito ang study. Family pic. Analyze agad kung sino nasa photo. Mga artista na makikita sa TV. Walang malaking koneksyon sa suspect. Mukhang gumamit sila ng pick and pick para lituhin tayo. Marso 2329. Itong kalendaryo. Tumutugma sa aktwal na petsa ng Marso 2300. May nangyari ba nitong buwan? Hindi laging tama ang ebidensya sa subconscious. Lahat ng info ay may cause at effect. Huwag magmadali konklusyon. Subconscious world na may murder intent. May napakaraming clues pala. Huwag matulala, Xiaoli. Pag-aralan ng workpace ng warehouse staff. Sorry, Kapitan. Pero yung model na nasa gitna ay ang serial killer na subconscious world ni Chie, di ba? Serial killer na nag-drill butas sa ulo ng biktima. Pero parang puzzle ang subconscious world. Subconscious ay source ng internal impulses. Hindi naisip ng kapitan na pumasok din sa subconscious. Imposible, kasi ang makakapasok ay pumatay na. Mga taong may sira sa utak. Nahanap na. Yung kalendaryo kanina, regalo ng Xing Xing Store. Lumabas na address. Field team. Tayo na ang susunod. May bisita. Welcome. Bagong tao. Kayo. Nakatira ba dito? Oo, pamilya kaming lahat. Sa 8 tao na ito, 6 sa kanila ay biktima ng serial killer. itinuturing ni Chie na pamilya ang mga biktima. Sila'y magkakasama. Kalma. Subconscious, hindi lohikal. Sumasalamin lang sa malalim na psikolohiya. May motibo siya para gawin ito. Hindi ito miyembro ng pamilya namin. Katulad mo, mga bisitang pumasok ng walang paalam. Kahit bukas ang bahay namin, hindi pa rin tama na basta na lang pumasok. Pero kakaiba ang babaeng ito. Maaaring ang mundo ang kakaiba. I-solve. Trabaho ng detective. Ako na ang bahala. Tugma na ang natitirang dalawa. Jiang Wei, Wuhan, pareho silang nasa missing list. Eh di ba sila na? Hindi naman. Kahapon lang nawala si Wuhan. Ayon sa ugali ni Chie, pinahihirapan niya ang mga biktima ng ilang araw. Maaaring buhay pa sila ngayon. Tingnan niyo ang nakita ko. Ramen shop, 3 sa East District. Isa sa kanila, malapit lang sa Star Mart. Nandoon din ang field team. Chief, kaya ko ring mag-drive. Ayoko maging passenger ng baguhan. Command center. Nakarating na sa target location. Sarado na ang shop. Walang tao. Nasa loob na kayo ng lugar ni Kie. Maging alerto kayo. Bantayan mo ang reaksyon ng detektor. Huwag palampasin ang intent na pumatay. Mahirap isipin. Sa pamamagitan nito,
Makakolekta tayo ng tao na may balak pumatay dati. Chief detected na. Report. Nakita ng external team ang intent ni Kiye na pumatay. Copy. Chief, ibig sabihin, may bagong intent na pumatay, na lumitaw dito. Nasa panganib ang buhay ng dalawang nawawala. Baka nasa bingit na ng kamatayan. Tara na. Hindi pwede. Maghintay ng backup. Pero papatayin na sila. Alam ko, kaya ako ang pupunta. Wag! Tigil! May tumatawag ng tulong. Puta! Nakatakas siya! Nasaan ang medical team? Dalhin na ang mga sugatan. Nandito ang suspect. Huwag gumalaw. Ibaba ang grill. Kung hindi, babarilin kita. Luhod at sumuko. Nakontrol na ang suspect. Maging alerto sa paligid. Itong tao. Hindi si Kiye. Walang sugat na dumudugo. Lumang sugat ang nasa mukha niya. Anong gagawin mo? Teka, Sira ang mundo, sira rin tayo. Si Liu Aijia lang ang buo. Hindi, mali iyan. Chiye, umalis ka sa katawan ni Liu Aijia. Natagpuan ko na ang pumatay. Kailangan mo bang arestuhin ko siya? Sa mundong ito, may police station ba o ano? syempre hindi. Hindi trabaho ng detective ang manghuli. Mag-deduce ka na lang. Kailangan bang i-eject ang consciousness ni Lin ngayon? Hindi na maghintay. May ikasiyam na tao sa kwartong ito. Siya iyon, yung bagong galing sa external team. Bakit siya nandito? Kinidnap siya ni Kiye. Nahuli niya si Lizzie Ruiz sa totoong buhay. Paano ba siya nagpalit ng pagkakakilanlan? Ibig sabihin, may butas sa mukha si Kiye. Pero hindi lang siya nakaligtas, binutasan din niya ang iba ng tulad ng sa kanya. Jeng Song, narinig mo ba? Pumasok si Lizzie Ruiz sa subconscious ni Kiye. Ano? Gusto na siyang patayin ni Chiye. Kainis. Pakialis na po kayo sa bahay namin. Sino ka? Hindi mo kailangan sabihin. Alis din ako. Pero kailangan ko munang mahuli itong masamang tao. Huwag tumakas. Ang kanyang pag-iral ay hindi akma sa mundong ito. May dahilan sa likod nito. Sayang, nakatakas pa rin siya. Sino ka? Nagkita na ba tayo? Si Yoga. Maliban sa dalawang linya ni Nakie at Lizzie Rui,
Pansamantala, ang iba ay itutok ang pagsusuri kay Joker. Kolektahin ang lahat ng impormasyong makukuha. Weh, Inilipat ba ninyo ang mga tauhan mula sa amin? Hindi pa natagpuan si Lee Rui. Inayos lang pansamantala ang priority ng analysis. Patuloy ang paghahanap. Ano? Ang Joker na gumagawa ng serial killer ay lumitaw. Si Kie ay maaaring may kaugnayan sa kanya. Dapat sana nilagyan ninyo ng GPS ang detector. Ito? Hindi pwedeng iyon. Anumang eksternal na dagdag ay maaaring makasira sa lihim ng detektor. Sa totoo lang, hindi mo pinahalagahan ang kalagayan ng mga nasa field. Hindi ko minamaliit ang trabaho ng analyst. Hindi trabaho ang tinutukoy ko, kundi ang buhay ng tao. Kaming mga nasa frontline. Kahit ang aplikasyon para sa baril ay pinipigilan. Ilang beses ko na bang sinabi? Sina Kang at Lin Jianxian ay mga espesyal na kaso sa sistema. Hindi naman tinatanggihan ang iyong kahilingan. Kailangan lang ng proseso at oras. Ang prioridad ngayon ay arestuhin si Kie at iligtas si Officer Lee. Siyempre, alam ko na, si Lee Rui ay may paraan para malaman natin kung nasaan siya. Gising na. Bukod sa sarili kong bahay, marami pa akong inihandang taguan. Mas mabuti nang may handa. Dito mo inilagay ang lahat ng mga taong iyon? Anong gagawin mo sa kanila? Marami rin akong dapat pag-isipan. Tatanungin kita. Ano itong makina? Hemp. Maya-maya lang. Magkakaroon ka rin ng butas dito, tulad ko. Ang mga taong may marka pero nakakapag-usap ng normal ay hindi marami. Konti lang. Siguro dahil hindi nila nakayanan. Hindi agad mamamatay. Mabubuhay pa sila sandali. Kaya yung taong iniwan ko sa bahay ay buhay pa. Nagbutas ka muna sa sarili mo, tapos ginawa mo rin sa iba. Ano ito? Ritual ng pagsali? Pumapasok ang hangin sa harap, lumalabas sa likod. Sa oras na iyon, magiging mas malinis ang mundo. Malinis. Akala mo tagalinis ka? Makinig ka. Kahit anong nasa loob ng butas mong iyon, pumatay ka ng tao, natagpuan ka namin. Kahit makatakas ka ngayon, mahuhuli ka rin sa huli. Sa oras na iyon, Saka lang magiging tunay na malinis ang mundo. Huling tanong, paano ako nalock ng device na ito? hemp. Si, Sasabihin ko sa'yo. Isang bagong subconscious world ang nabuo. Kumpirmado, ito ay kay Lee Rui, ang bagong pasok. I-eject si Agent Lin Jianxian. Sync, handa sa pangalawang pagsalakay. Target, subconscious ni Lee Rui. sorry. Pero kailangan kang pumasok muli sa ibang subconscious. Sige, may pagbabago sa vital signs. Kailangan ba ng buffer time? Huwag mag-alala. Ipasok si Lin Jianxian. Hindi ko alam kung anong lugar ito. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari dito. Ang alam ko lang ay ang pangalan niya. Xiaoya. Lin ang apelido ko. Dapat akong maging detective. Lutasin ang misteryo ni Liu Aijia. Para hindi masipa ang laylayan ng palda niya, dahil babae siya. Mali. Ang lohika na ito masyadong kahina-hinala. Patay si Lin Jianxian. Ano? Wala na ang signal. Oras ng subconscious activity. 68.25 segundo. Simula ng pag-analyze ng huling footage. Mukha ni Officer Lee Rui na na-reflect sa metal surface ng drill. May iba pa sigurong na-reflect. Hanapin agad. Sa refleksyon, nakita ang stainless steel table at commercial refrigerator. May mahinang ilaw sa sulok, parang detection device. Batay sa angle ng reflection at proportion ng objects, kinakalkula ang laki ng space.
Lapad mga 5.4 hanggang 6.2 metro. Kunin ang mapa. Sa loob ng 3 kilometro mula sa bahay ni Lee Si Rui, may isang saradong Ming Chu restaurant. Match successful. Jeng Song, naririnig mo ba? Nakalak na ang lokasyon. Sa ilalim ng lumang restaurant na iyon. Received, papunta na. Na-detect ba ang murder intent? Tama ka. Hindi talaga agad mamamatay. Salamat. Anong pasasalamat? Marami na akong binuksan ng butas sa ulo. Pero ngayon ko lang naintindihan. Mali ako. Hindi ko gusto magbutas sa ulo ng iba. Ang gusto ko lang makita ay na sila mismo ang magdesisyon. Na magbutas sa sarili nilang ulo. Tulad ng ginawa mo sa sarili mo. Tama. Kasi sa tingin ko, kailangan talaga. Kumusta ang hangin? Malamig lang. Pulis, umurong agad. Dumapa sa lupa. Lee Si Rui, May pulso pa. Buhay siya. Huwag kang mamatay. Kung makaligtas ka, puntahan mo ako. Nahuli si Chiye. Ihahanda ang paglipat sa headquarters. Yung baguhan sa External Affairs Team? nasa ospital pa. Stable ang kondisyon sa ngayon. 7. Saan ka pupunta? Dadalhin ko siyang bisitahin. Yung isa pang bayani? Pagod ka na. Ikaw din. Nahuli natin ang hole puncher. Maganda yan. Isa ka ng hakbang palapit sa Joker. Sa Joker, may bagong lead ba? Wala. Sa mga clue na ito, halos wala kaming nakitang useful. Magdadive pa ako ulit. Bahala ka na. Huwag mong gawing mabigat. Mamatay sa subconscious. Hindi naman first time ko. Pero totoo ang pakiramdam ng kamatayan. Nag-iipon ang ganitong mental exhaustion. Talaga? Wala naman akong masyadong nararamdaman. Kaya ko pang mag-dive. Okay lang ba yung babae, yung bago mong kasama, direkta siyang nakipag-ugnayan sa suspect, di ba? Paano mo nalaman? Sa mundong iyon, ang reaksyon niya lang ang independent. Hindi tulad ng ibang trap na isip, sa tingin ko, nang harapin niya ang killing intent, may ginawa siyang nagpabago ng desisyon ng suspect. Tama. Malubha siyang nasugatan, pero dahil sa kanyang ginawa, na-pinpoint namin ang lokasyon. Ah, ganun pala. Kaya ang second world ay ang subconscious niya. Isang counterattack na handang mamatay. Ang galing. Kung muling sumisid sa subconscious ni Kie, baka may makita tayong bago. Tuwing sumisid ako, na-reset ang memorya ko. Parang restart, mag-uumpisa ulit sa pag-solve ng kaso. Hindi ka ba nahihirapan? Bahagi rin yon ng kasiyahan, dahil nakikita ko si Xiaojia, parang nakikita ko ang anak kong si Mozi. Tuwing nakikita ko sila, patay na sila. Yung tungkol kay Lin Muzi, 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, dahil nagpanggap ang suspect na si Liu Aijia, ginamit ang kanyang imahe, kaya nagalit ka. Makinig ka, si Xiaojia ay hindi si Muzi. Huwag mong hayaang maapektuhan ng kilos sa subconscious ang desisyon mo. Sumisid ka para mag-imbestiga, hindi para hanapin ang kahinaan ng suspect, at lalong hindi para mangudyok ng suicide. Huwag mo nang ulitin yang ganyan. Pangalawa? Panglima ba ang ibig mong sabihin? Biro lang. Hindi ko naman naisip yon. Pero kung hindi ko talaga yon isipin, Baka hindi ako makapasok sa subconscious ng mga yon. Kapag nangyari yon, mahihirapan din kayo. Chie, sa nakaraang kalahating taon, ay ang ikalimang serial killer na posibleng may kaugnayan sa Joker. Manipulahin ang subconscious ng iba. Posible ba talaga yun? Sinong nakakaalam? Ang Kang ay wala pang kalahating taon, pero nakita mo na ang napakaraming mundo ng mga killer. Sa iyong karanasan, ano sa tingin mo? Dati, nagduda ako. Kung totoo ba ang Joker? Inisip ko pa nga na baka para sa convenience ng system. Sa subconscious ng mga serial killer, ang isang karaniwang madilim na elemento ay minarkahan bilang simbolo ng Joker. Tulad ng laging lumilitaw na si Liu Aijia. Tama. Sa tingin ko, ito ay default na ginawa ng system at nilikha mula sa subconscious, pero hindi pa natin alam ang function nito. Ngayon, walang sino mang ganap na makapagpaliwanag ng trabaho ng system. Si Zhongxian ay tila masyadong nag-aalala sa kanya. Gusto mong malaman ang item na ginagamit mo? Kung ano ba talaga ito? Natural lang naman yun, di ba? Ngayong pagkakataon, ang reaksyon ng mga residente ay nagpabago ng isip ko. May isang tao. Sa anyo ng Joker. Magtanim ng isang matinding impression na maaaring ma-embed sa subconscious na nakakaapekto at nagpapasigla ng udyok na pumatay.
Ito yata ang dating tinitirhan ko. Dahil nandito ang asawa ko. Nakangiti siya. Noong mga panahong iyon, hindi namin kailangan ng dahilan para tumawa. Hahaha tatay, hindi ka ba nakatanggap ng parangal? Sa tingin mo, bagay ka bang maging pulis? Swerte lang ako, kung bagay o hindi, mahirap sabihin. Swerte ah. Sa tingin mo, bagay ba akong maging pulis? Wala kaming ganyang usapan. Simula nung naging pulis ako sa homicide section, laging busy, si Muzi ay dapat hindi nagnanais maging pulis. At saka, hindi ako bagay maging pulis. Dahil hindi ko man lang maprotektahan ang pamilya ko. Lumaban siya sa kriminal, napakatapang. Ang linis talaga. Pero ang mukha niya ay hindi dapat ganito kalinis. Grabe ang pinsala sa buong katawan niya. Malubha ang pinsala sa maraming organ. Nakatanggap din ng nakamamatay na pinsala sa ulo, ang aking Muzi ay namatay ng ganito. Nakipaglaban ng isa-isa sa serial killer, lumaban hanggang sa sugatan ang buong katawan. Matapos maranasan ang lahat ng sakit, ay brutal na pinatay. Sunod-sunod na pagsabog sa sentro ng lungsod. Sa unang tingin, gawa ng pyrotechnician. Iniistima pa ang bilang ng casualties. Kumusta ang paggaling mo? Mas mabuti na. Yung ulo ko. Chief, yung kaso ni Kiye. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sa loob ng chamber, lumitaw ang subconscious world ko. Ano itsura? Mas mabuti kung di mo alam. Pumasok na si Lin Jianshen? Gusto ko ring pumasok. Bawal pumasok sa sariling subconscious. Kapag nag-trigger ng consciousness storm, mabibitag ka forever. Mawawalan ba ako ng buhay? Maaaring buhay pa ang katawan mo, pero maliligaw ka forever. Kaya si Lin Jianshen, tuwing sumisid, nawawalan ng memorya. Para sa akin lang, yung ibang tao pumapasok at lumalabas sa subconscious ko, nakakatuwa. Pero hindi ba dapat hulihin ang pyrotechnician? Gusto ko ring sumali. Muntik ka nang mawalan ng buhay. Hindi ka ba natatakot? Wala akong takot. Pero sa mga serial killer, medyo galit ako sa grupong ito. Gasgas lang ang noo ko. Hindi naman nasaktan ang ulo ko. Walang epekto sa emosyon ko. Pwede ba akong maging detective? Dahil nagkaroon ka ng independent subconscious world. Sa teorya, kwalipikado ka. Pero kung magiging successful, depende sa kakayahan. Using Kakayahan? May kinalaman kay Xiaojia? Huwag mo na gawin. ang maging diver ni Liu Aijia, parang magpakamatay lang. Sa hirap mong nakuha ang buhay mo, dapat mong ingatan. Magpagaling ka. Kami na ang bahala sa paghuli sa pyrotechnician. May magandang balita. Sa crime scene ngayon, puno ng naiwan na galit. Sa crime scene ng pyrotechnician, natuklasan ng mataas na konsentrasyon ng naiwan na galit. Mabuti, agad na gumawa ng subconscious world model. Sabihan si Lin Jianshen. Handa na sumisid. Naalala ko na. Ikaw si Xiaojia. Tuwing nakikita kita naaalala ko ang misyon ko. Ang apelido ko ay Lin, isa akong sikat na detective. Ang misyon ko ay lutasin ang misteryo ng iyong kamatayan. Huwag tumayo, lahat dumapa. Tumigil na ang sunod-sunod na putok. Mukhang ang sniper. Ay isa lang. Lintik, hindi ako naparito para mamatay. Pero ang trabaho ko ay hindi para mabuhay. Gusto kong lutasin ang misteryo ng kamatayan ni Liu Aijia. Ano kaya ang kakaiba? Ano kayang kakaiba? Lumitaw ang 75 katao sa platform. Pero ang kanilang identity info ay blanco lahat. Ang tore na ito ay wala sa totoong buhay, Maaring hindi sila mga tiyak na tao. kundi mga simbolo na binuo mula sa ilang impresyon. Para itong mga pira-pirasong mukha ng estranghero na pinagsama-sama para maging isang puppet.
Ito ay bagay sa walang pinipiling mamamatay tao na pyrotechnician ayon sa psychological profile. Ang damit ay gawa-gawa lang, hindi matukoy ang brand. Ang tao ay laging may itinatago sa subconscious. Kung ang pyrotechnician ay sapat na maingat, ang pagtatago niya ay magiging maingat din. Marunong siyang maghalo ng pulbura at paputok na nagdudulot ng nakamamatay na pagsabog. Ay hindi isang taong padalos-dalos. Piliting ilabas. Maghanda para sa ikalawang pasok. Ang pangalan ko ay Lin Jianshen. Masyadong mabilis ang ritmo ng pagbaril. Hindi ba isa lang ang sniper? Kailangan munang malaman ang kanilang posisyon. Bakit kailangan pa nating mamatay? Hindi ko rin alam. Baka walang dahilan. Ayaw kong mapahamak dito. Ang kakaibang lugar na ito, hindi ko na kayang manatili kahit isang segundo. Mabaril o tumalon, ano ba ang pinagkaiba? Sawa na ako. Ganitong pagpupumilit at walang galaw. Pareho lang ang resulta. Sandali. Detektiba ako. Umiiral ako upang lutasin ang misteryo ni Ryu Aika. Sandali. May kakaiba ba sa kanya? Ano ba talaga? Ayaw kong mapahamak ng ganito. Bahala ka. At least, tahimik. Bitaw. Sawa na ako. Sana huminto na ang nakakatakot na mundo. Alam ko na. Nalutas na ang misteryo. Yung taong tumalon kanina, nasa harapan na ngayon. Ang tore na ito umiikot. Kaya nakakover ang sniper sa lahat ng anggulo. Hindi agad namatay si Ryu Aika matapos mabaril. Pinilit niyang ituro ang direksyon ng salarin. Pero biglang umikot ang tore. Kaya nagkamali ang direksyon na itinuro niya. Basta tumakbo ka lang. Mahirap ka ng tamaan. Ganoon pala. Kailangan ng regular na paggalaw. Hindi gumagalaw ang source ng atake. Ang tore ang umiikot. Masyado kang mataas. Masyadong halata. Okay lang. Para sa akin, ang kaligtasan ko. Hindi mahalaga. Na-clear na si Agent Lin. Solved na ang puzzle. Sa 75 na tao, 74 ay pinaghalong piraso ng katangian mula sa iba't ibang katawan. Hybrid. Hindi matrace. Dahil ang 75 na ito. Mga sundalo sila. Sa isang special operation 4 years ago, sabay-sabay silang nasawi. Paano kung confidential ang identities? May iba pa bang source ng info? Wala yan. Huwag pilitin. Huwag tayong tumawid sa red line. 74 sa 75 ang na-identify na. Yung isa? Yung huli, yung lalaking nahanap ni Agent Lin Jianshen. Siya ang fireworks master, pero nagbabago rin ang mukha niya. Na-court. At hindi lang isang beses. At isa pa, yung subconscious world, ina-replay ang torture scene. Kung kasama rin ang fireworks master, ano ang role niya noon? Bumbero, pulis, mga nanonood, at isang freelance photographer na nagkunwaring pumunta sa eksena. Naaresto na ang suspek. Dalhin siya rito. 4 years, 11 beses nagpaayos, pero gumanda naman. Hindi mahalaga ang mukha. Pero kung ang pagpapaganda ay nagpapapangit, mas nakakapagduda. May punto. Kapitan, eto ang picture na gusto mo. Tingnan ko nga kung gaano kaganda ang kuha ng kriminal sa fireworks. Yung mga tao sa mundo, bago sila patayin, patay na. Ganyan mo ba kagusto ang mga litratong ito? Hindi gusto, naakit lang. Sa tunay na reaksyon ng tao, ganyan ang tao. Kahit nakamamatay, hindi maiwasang lumapit sa maganda. Hindi kawalan. Kapag may nakita kang nakakagulat, gusto mong i-record at ibahagi, yun ang tawag, makikisawsaw. Pero, ang pumatay sa kanila ay ang bomba mo, pirotekniko. Naawa lang ako. Sa mga taong buhay, ngunit parang patay na. Ganyan ka rin naman, di ba? Buhay o patay, pareho lang. Baka wala. Talagang walang halaga ang buhay. Ako, ikaw, pareho lang. Pati ang maganda mong anak na si Lin Muzi. Pareho lang.
Akala mo lang na ang natural na kamatayan ay hindi totoong kamatayan. Obsessed ka sa pagsabog 4 na taon na ang nakalipas, di ba? Hindi ganyan. Mali. Gusto mo lang ang impyernong iyon. Gusto mo itong ulit-ulitin. Hindi ako. Baka ang kinuha mo ay sakit ng lipunan. Pero masasabi mo bang bago mo pindutin ang shutter, hindi ka ba nalulunod sa kasiyahan ng pagkawasak? Hindi ganyan. Sabi mo walang pinagkaiba ang buhay at patay. Ang totoo, gusto mong mamatay ang iba para ikaw lang ang maiwan. Hindi mo ako makukumbinsi, pero okay lang. Hindi mo na makikita ang impyernong iyon. Nabubuhay lang ito sa alaala mo. Tama, walang hangganan ang buhay at kamatayan. Kapit lang. Tapusin mo na ang huling logical cycle mo. Sawa na ako. Yung madilim na lalaking nakakulong sa katabi kong selda, Lin Jianshen. Mga gabing nakaraan. Sa ilang salita lang, naudyok ang bilanggo sa kabila na mawalan ng malay. Kavili-vili. Mukhang lampas 150 ang IQ niya. Ewan ko kung may epekto yung butas sa ulo niya. Subukan si Chie na maging detective. Pero suspect siya. Yung biktima ng kaso niya, missing pa rin. Nabasa ko na ang report. Pero ngayon, si Lin Jianshen ay nasa isolation. Yung kulungan, tumigil na. Kailangan natin ng taong kayang pumasok sa subconscious. Siya si Xiao Jia. He ang apelyido ko. Kahit hindi ko maalala ang pangalan ko. Pero isa akong sikat na detective. Namatay sa butas sa ulo. Itong subconscious, hindi rin kaya? Sa loob ng 3 araw, pinapasok namin siya sa 6 subconscious, tig 10 beses. Masyadong maikli ang oras ng aktibidad niya. Madadagdagan lang ang pagod ng driver. Siguro hindi niya kayang palitan si Lin Jianshen. Alisin muna siya. Hindi tulad ni Lin Jianshen na pumapatay lang ng mga killer. Hayaan ang tunay na mamamatay tao na makatrabaho natin. May pagtutol ang lahat. Nari. Maaaring dahil dito, Bumaba ang efficiency ng pagtutulungan. hindi ito excuse. Kahit ganoon, masyado siyang madaling mamatay. Ito yung grave digger. Seryoso? Nahuli ako ng grave digger. Ngayon, nanonood na ang buong mundo, di ba? Sa kasamaang palad, hindi ako mamamatay. Siguradong magtitiis ako hanggang may dumating na sumagip sa akin. Ang pinakamahabang oras ay 52 oras. Ang pinakamahabang survival record ng biktima hanggang ngayon. Sisikapin kong sirain ang record. Pakiusap, mga nasa labas. Kumpirmado ba na ito ang unang lugar kung saan dinukot ang biktima? Base sa mga bakas, dinukot siya habang papunta sa school. Naiwan dito ang phone niya. Hindi nila dinala. Successful ang collection. Sa wakas, successful. Magandang senyales ito. Ang intensyon ng gravedigger ay sapat na para i-build ang subconscious world. Sa ikapitong biktima lang nakuha ang sample. Masyadong maingat itong lalaki dati. Ipaalam sa isolation room. Palayain si Lin Jianshen. Kailangan natin siya. Alam ko kung sino siya. Kahit hindi na makilala ang mukha. Pero siya si Xiao Jia. At ako, Lin ang apelyido ko. Detective ako. Kailangan kong lutasin ang misteryo ng kanyang kamatayan. Walang obvious na external injuries. Pero sunog na sunog hanggang ganito. Kahit may mga saksak o hiwa. Hindi na makikita. Ang silid na ito lang ang hindi nasunog. Bakit siya nasunog dito? Anong nangyari?
Babae. Wala nang buhay si Lin Jianshen. Ilabas at muling ilagay. Anong nangyari? Babae. Ang galing. Nakaligtas ako. Tandaan ang image. Hindi tayo cheerleaders ni Lin Jianshen. Pero kung mamatay si Lin Jianshen, hindi tayo makakakuha ng impormasyon. Alam lang natin ngayon, yung batang babae na natagpuan sa itaas. Ang biktima ay mga 10 taong gulang. Pero kasama na ito. Ang mga biktima sa kaso ng Gravedigger, wala ni isang namatay sa apoy. Sa lahat ng record ng kaso ng Gravedigger, walang isang sunog ang dahilan. Malamang hindi literal ang apoy na ito. Kundi, simbolo? Ito na ang ikatlong beses na namatay dahil sa backdraft. I-exclude si Lin Jianshen. Ilunsad muli agad. Siya ay nasa subconscious na, namamatay ng paulit-ulit ng mahigit 6 na oras. Pagod na siya. Sapat na ang pahinga niya sa kulungan. Ilunsad muli. Huwag matakot. Darating na ako. Kailangan mo bang magpahinga, Lin Jianshen? Nakapag-CR na ako. Medyo marumi ang upuan, pero okay lang. Sige, pasok ulit. Patay. Nandito na naman. Eject! Bakit wala pa ring dumadating? Bakit sa 6 na kaso ng grave robber, wala ni isang nakakita ng intensyong pumatay? Hindi pa natin alam ang pinagtataguan nila. Kahit hindi natin makuha sa bangkay, noong panahon ng kidnapping, may malinaw na intensyong pumatay ang salarin. Saan napunta yun? Totoo. Pero baka tinangay ng hangin ang intensyong pumatay. Kung konti lang, baka naglaho lang. Pero 6 na tao ang sunod-sunod na inilibing ng buhay at ni-livestream ang pagkamatay. Iniwan pa ang oxygen tank para pahabain ang paghihirap. Ang bangis ng salarin na yan, paano naman magiging mahina ang intensyong pumatay? Bakit ngayon lang natin ito nakuha? Gusto kong iligtas yung bata, pero hindi ito ang trabaho ko. Trabaho ko ang alamin ang pagkamatay ni Ryuuka. Bakit siya nasunog pero nasa lugar na walang apoy? Natatakot ka, no? Ayos na ngayon. Sa bahay na ito, puro paso ang mga tao. Tama siya. Nasusunog ang buong gusali. Puro bangkay ang nasa sahig. Walang buhay kundi siya. Pero sa lahat ng ito, Ang tanging hindi lohikal ay si Ryuuka. Siya lang ang namatay sa lugar na walang apoy. Ibig sabihin, hindi siya namatay sa sunog na ito. Nasunog muna siya, saka lang dinala rito. Itago ang kahoy sa kagubatan. Itago ang bangkay sa maraming bangkay. ilagay ito sa bunton ng mga bangkay. Hindi ito gawa ng grave robber. Imitator. Gusto niyang itago ang krimen niya sa serye ng pagpatay ng grave robber. Kaya ngayon lang natin nakuha ang intensyong pumatay. Ha? Dahil dalawang magkaibang salarin ito. Sino ang tunay na salarin? Salamat. Dahil sa'yo, nalutas ko ang misteryo. Anong ibig sabihin? Okay lang. Tumakas na tayo dito. Pero paano tatakas? Magtiwala ka sa tito mong detective. Sobrang nasunog ang bahay ni Tito Lee. Anong sinabi mo? Walang kwenta si Tito Lee. Gusto niyang magsimula muli, kaya sinunog ang sarili niyang bahay. Kahit natutulog pa ang pamilya, malamang inakala niyang nakita ko yun. Sinabi ko na sa kanya ng maraming beses, wala akong nakita. Pero dahil tamad siya, sinunog pa rin lahat. Walang kwenta talaga si Tito Lee. Okay na. Dahil nandito na ako. Tara na. Natukoy na ang suspek. Liming. Nakatira siya malapit sa bahay ng babae bago ito 5. Tugma ang facial features. Natanggap ang address ng suspek. Tara na. What? Taas kamay. Lumuhod. Saan ang biktima? Sabihin.
Tingnan ang mass-produced carpet. Tingnan ang ilalim ng carpet. May isa pang palapag sa ilalim ng basement. Kumpirmahin. Buhay pa ang biktima. Hindi ito totoong live. Hindi ako mamamatay. Tiyak. Pasensya na. Recorded 2. Peke ang cellphone. Patay na ang biktima. Mukhang ilang araw na siyang patay. Gago. Wala siyang pagkatao. Kumalma ka. Nahuli na ang salarin. Dahil kakilala ang gumawa, nag-iwan pa ng balak pumatay na isang mababang pagkakamali. Siya ba talaga ang gravedigger? Sayang. Hindi. Copycat yan. Itago ang puno sa kagubatan. Nakita nyo na ba ang biktima? Huli na tayo. Pre-recorded ang live. Sayang ang effort natin. Kumapit ka. Malapit na tayo. Hindi kita hahayaang mapahamak. Kailangan mong mabuhay. Papatayin mo ba ang salarin? Pwede bang patayin? Tinatanong ko kung gusto mong pumatay. Hanggang ngayon, yun talaga ang sarili kong balak pumatay. Pero hindi ko naman gustong patayin sila. Wala akong galit sa kanila. Pero, yung hindi mapigil na urge na pumatay ay bumulwak mula sa katawan, kaya ginawa ko na lang. Walang dahilan. Ano ang susunod? Magpatuloy sa pagpatay. Hindi. Kasama mo pa ba kami? Maaaring ang huling bagay na kaya ko pang hawakan. Ang hirap ng ending. Sa huli, nakalaya pa rin ang gravedigger. Walang clue. Uwi na tayo. Ang taong ito. Ikaw ang nawawalang biktima ng butas case. Buhay ka pa. Teka, bakit ka tumakas? Ano bang developmento? Nakita ko si Wuhan. Wuhan yung nawawala sa butas na kaso. Oo, buhay pa siya. May butas nga sa ulo. Nasa crowd siya kanina, pero tinawag ko siya. Tumakbo agad siya. Talagang kakaiba ito. Hindi ko akalain na makakaligtas siya. Tulad ni Kie. Kahit ganoon ang sugat, nakaligtas. Pero parang masyado kang excited. Pinilit niya akong halikan. Xiao Li, tatanungin kita, ilang taon ka na? Ako, 23 na ako. Huson harom ka na, adult ka na. Bakit ka na-excite sa sapilitang halik? Hindi naman. Paano naman? Pero medyo biglaan lang. Iniisip ko kasi, bakit naroon si Wuhan? Oo nga, bakit kaya? Lumitaw ang copycat. Ano kaya ang iisipin ng gravedigger? Para naiintindihan ko na. Ano ang naiintindihan? Hindi pumunta si Wuhan para manood lang, para kumpirmahin ang copycat. Bakit niya kailangan kumpirmahin yun? Dahil si Wuhan ang tunay na gravedigger. Kaya ang tunay na gravedigger, lumapit sa'yo para makipagkilala at halikan ka. Ito ang may problema. Kahit nagulat ako, si Wuhan mismo nagulat din. Nagulat din siya sa nangyari. Kung ang kapitan ay gravedigger, ano ang gagawin niya kapag nahayag? Iwasan ang puliso, patayin ang saksi. Tama. Dapat ganoon din ang iniisip ni Wuhan. Pero hindi. Mali pala siya. Kapitan, ang gravedigger tumakas ng matagal. Dahil hindi natin nakita ang intensyon na pumatay sa eksena. Hindi natin maabot ang subconscious. Walang makitang clues. Pero ang kidnapping, burial, at livestream ng kamatayan, ang taong may kakayahang gawin yan. Paano walang intensyon na pumatay? Oo nga, Bakit hindi na-detect? Maliban kung si Wuhan dahil sa butas sa ulo, may napalitang emosyonal na pagpapahayag. Halimbawa, ang pagpapakita ng galit ay napalitan ng pagmamahal. Kaya kapag gusto niyang pumatay, ang ipinapakita niya ay halik. Nakakabaliw ito.
babalik ako sa lugar kanina. May natitira talagang intensyong pumatay. Wala talagang balak si Wuhan na halikan ako. Pinalitan lang niya ng hindi namamalayan ang impulse na pumatay, at ang paghalik na act. Kaya yung ginawa niya kanina, talagang gusto niya akong patayin. Ang first kiss ko, nasayang lang sa ganitong lugar. Kumalma ka. Kung ang emotional expression ng gravedigger ay talagang napalitan, kapag naipit na siya sa sukdulan, baka gamitin din niya ang paghalik bilang sandata? Sa tingin ko, hindi. Ang pagkalito na ito ay parang conditioned reflex. Kung ang utak ay malinaw na nag-utos na pumatay, kaya pa rin niya itong gawin. Pero nung hinalikan niya ako kanina, tiyak na napagkamalan niya ang impulse. May kaso na naman si Detective Lin. Naalala ko na, Lin ang apelido ko, isa akong sikat na detective. Ang misyon ko ay malutas ang misteryo ng iyong kamatayan. Tinusok ang dibdib. Nakamamatay na pagkawala ng dugo, pero kung sinaksak sa zero gravity, dapat ay tumalsik ang dugo kung saan-saan. Pero ang dugo rito ay kumalat ng patag. At hindi na dumihan ang sahig. Pinatay siya ng pumatay sa ere. At maingat siyang inihiga. Bakit niya ginawa iyon? Para takpan ng ano? Hello? Anong ginagawa mo dito? Itinago ka ng isang tao, di ba? Dahil may napakatakot na halimaw. Nasaan na yung bagay na iyon? Hindi ko alam. Yung pumatay sa babaeng iyon, nasaan siya? Siguro nakikipaglaban siya sa halimaw. Gets ko. Dito ka lang magtago. Huwag kang maingay. Yung bagay na pwedeng maging sandata dito. Ito na lang. Ano ito? Ito ang group picture ni Wuhan noong junior high school. Noon, siya ay biktima lang sa ilalim ni Kie. Kung ang motibo ng pagpatay ng gravedigger ay talagang nagmula sa isang baluktot na pag-ibig, kung gayon ang kanyang kinahuhumalingan, ay malamang nasa litratong ito. Sinusuri ang itsura ng babaeng hindi kilala. Palagi siyang nag-iiba. Na-detect namin ang mga itsura ng lahat ng dating biktima ng Juemu. Ang kubo na iyon ay nakumpirma na dating tirahan ni Wuhan noong high school. Ngayon ay abandonado na, pero malapit sa kanyang kasalukuyang tirahan. May isang pabrika ng alak. Ang lalagyan na ginagamit ng gravedigger para ikulong ang mga biktima. Baka ito ang mga brewing barrel? Ulat! Natagpuan na ang brewing barrel. Sa ibabaw ay mga kable, sa loob maaaring may biktima. Nasaan ang detector? May reaksyon ba? Wala. Sinusubukan pa. Mag-ingat. Si. Parang hungkag yung loob. Mahigpit din ang pagkakadikit ng takip. Naririnig ba ng nasa loob? Chief, mukhang hindi kaya. Masyadong complex ang signal. Matagal ang analysis. Putulin muna ang power cord. Toyo? Hindi. Gasolina ito. Lahat lumabas. Takbo. Umalis na lahat. Lintik, mag-ayos ng rescue. Ang motibo ni Wuhan ay hindi siguro pagpatay kundi isang baluktot na pagmamahal. Ginagawa niyang regalo ang pagpatay para sa kanyang minamahal. Gagawin ba yan ng normal na tao? Huwag kalimutan may butas sa ulo niya. Baka ibang parte ng utak niya ay wala sa lugar. Paano kung malaman ng kanyang minamahal na ang mga taong ito ay namatay dahil sa kanya? Ano kaya ang iisipin niya? Huwag mo muna isipin. Pasensya na po, pulis po kami. May ilang katanungan lang po kami. Okay lang po? Tuloy po. Miss Xiangxing, naalala niyo po ba ang lugar na ito? Ayon sa record, pumunta kayo nung 13 anyos kayo at 2 beses nung 14 anyos. Oh, opo. Sasagot ko ng tawag. Pwede po? Bukod po sa inyo, may iba pa bang malapit na kaibigan si Wuhan na babae? Ano po yan? Inspector Lee, ang sugat sa noo ninyo, okay lang po ba? Pasensya na po at nagulat kayo. Okay na po, Si, nalinis na. salamat po. Kayo at si Wuhan, magkaklase lang po. Parang mas malayo pa sa magkaklase. Naiintindihan ko. May boyfriend po ba kayo? Wala. Pero alam nyo,
na walang girlfriend si Wuhan kung hindi niyo siya pinapansin. Hindi naman karaniwang alam ang ganyang detalye. Talaga namang pulis. Ang galing sa detalye. Wala naman kaming relasyon. Pero kung gusto ka ng isang tao, mararamdaman naman ng babae yon. Ganun pala, may boyfriend ka na ba? Malapit na ako mag-30. Siyempre meron na. Emergency. Lee, kailangan mo nang bumalik. 2 minuto pa may boyfriend ka na, pero hindi mo naman siya gusto. Paano mo nalaman? Dahil sa huli, gusto mo si Wuhan. Lee, bilis. Alam ko na. Hindi siya ang gusto mo. Kundi ang sugat at kamatayan mismo. Ang pagpatay at pag-ibig ni Wuhan ay hindi magkasalungat. Umapatay siya para lang pasayahin ka. Huwag gumalaw. Itaas ang kamay. Saan ka natuto gumamit ng baril? Hindi pa kita tinuruan. Pinanood ko po kayo. Siya po ang mastermind. Si Wuhan? Si Wuhan ay tagapagpatupad lang. Siya ang totoong sadista sa likod. Sabi, nasaan si Wuhan? Ito. Shangxing, bilis sabihin. Nasaan si Wuhan? Ang tapat mo naman magbigay ng ebidensya. Lee Siroy. May tao sa second floor. Ako si Lee Sirui. Nakumpirma na ang gravedigger na pangunahing suspect. 2 suspect. Ang kasalukuyang kriminal na si Wuhan at ang utak na si Shangxing, nakaranas ng armadong paglaban. Nasugatan si Kapitan Zheng, humihingi ng agarang tulong. Nakatakas ba si Wuhan? Hindi siya tatakas. Siya ang lalaking nag-alay ng lahat para sa prinsesang ito. Baliw talaga ang prinsesang ito. Kasi siya ang nag-utos sa lalaking hindi man lang niya boyfriend na pumatay at na-enjoy pa ito isang malamig na prinsesa. Barilin mo siya. Pakibarilin siya. Hindi siya karapat-dapat mabuhay. Ako na. Wuhan! Nakuha ko na ang kill intent. Anong nangyayari sa'yo? Hindi naman siguro selos. Hinalikan na naman niya ako, no? Ano? Ang interesting ng itsura mo. Talaga? Hindi ko alam ang itsura ko. Walang salamin dito. Oo nga. Pinalitan ang itsura ko ng iba. Para raw protektahan ako. Para hindi ako masaktan ng nakakatakot na halimaw. Pasensya na, lumapit ka. Kuya, pwede mo ba akong protektahan para sa kanya? Tinatawag ka niya, di ba? Wala yon, huwag mo siyang pansinin. Kuya, may gusto ka bang tao? Kailangan ko bang tawagin siya? Hindi na, salamat. Maririnig naman niya. Sa subconscious, may serial killer na gawa ni Joker. Si Wuhan ang pang-anim, di ba? Sa 6 na taong ito, may nahanap ba kayong koneksyon? Wala pa kaming nahanap. Hindi muna natin pag-usapan kung paano niya sila natagpuan, kung paano niya sila ginawang mamamatay tao. Parang nobela ito kung pag-uusapan ang manipulasyon ng tao. Posible kayang psychiatrist siya? Ayon sa investigasyon, wala silang nakapagpatingin sa psychologist. Mas mahalaga, hindi lang sa memorya ang imahe ni Joker, kundi nakaukit ito sa pinakalalim ng subconscious. At laging nakapulang damit siya sa tuwing lalabas. Ito ba ay isang uri ng roleplay? Sabihin ko lang, baka may ganoon ding device si Joker na pang-detect, pero hindi siya pumapasok sa loob ng subconscious data, kundi direktang pumapasok sa unconscious ng tao. Wala tayong alam. Wala nang naiwan si Professor Bai bago siya nawala. Wala na ba siyang ibang impormasyon na ibibigay sa atin? Oo nga pala. Kahit walang sistema, baka sapat na ang immersion pod na ginagamit natin. Ibig sabihin, baka may ibang gumagamit nito sa ibang paraan.
Nasa grupo natin siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka magdulot ng hindi kailangang pagdududa. Pero, Ito ay magandang paliwanag kung bakit kailangan mag-disguise. Dahil kasama natin siya, ayaw niyang makita natin ang mukha niya. bumalik tayo sa totoong problema. Paano ba talaga hinahanap ni Joker ang mga potensyal na mamamatay tao? Random daw ang oras at lugar ng kanilang krimen. Pero sa pagitan ni Kiye, ang opener, at ni Wuhan, ang gravedigger, may nakatagong koneksyon. Masyadong mababa ang posibilidad ng coincidence na ito. Ibig mong sabihin, si Joker ay sa pamamagitan ni Kiye, natagpuan si Wuhan. Ang tanging koneksyon ng dalawa ay ang insidente kung saan binuksan ni Kiye ang ulo ni Wuhan. Para magamit ang panandaliang oportunidad na ito, maliban kung naroroon si Joker sa oras na iyon. Nakita ang hidden camera at bug. Joker nga pala, minamanmanan si Wuhan. Malamang monitored din si Kiye. Kumusta ang sugat mo? Gasgas lang, walang problema. Pumunta ako para sabihin ng iba. Narinig ko, ginawang detective si Kiye, pero walang silbi. Ang pagiging sikat na detective, hindi kailangan na kriminal. Kung pumatay lang ang standard, may isa akong alam. Yung subconscious detective ni Xiangxing o si Lin Jianshen. Kailangan kong kumpirmahin ang isang hula. Saugie, habang sinasabi ko ito, naalala ko. Detective ako. Kailangan kong lutasin ang misteryo ng pagkamatay ni Xiao Jia. Mukhang may taong may talsik ng dugo na dumaan sa pasilyo. Ang yapak ay may talsik na dugo. Puro patay. Pero kailan sila namatay? At gaano na sila katagal sa tren na ito? Bakit pa ulit-ulit ang tanawin sa labas? Nakadikit na ang harap at likod ng tren. Paikot na tren ba ito? Kumusta? Hinihintay po kita, Tito. Ikaw ba ang pumatay kay Xiao Jia? Natukoy na ang tren. Ito ang tren ni na Wuhan at Xiangxing noong high school, sa daan pa uwi at pamasok. Yung tawiran kanina, Ay ang biktima ng Gravedigger incident. Pareho ng pagkakasunod-sunod ng kanilang pagkamatay. Ayon sa datos, ang nanay ni Xiangxing, noong siya ay 14 taong gulang, ay tumalon at nagpakamatay sa tren. Mukhang ito ang tren na nakasagasa sa nanay niya. At nasa tren si Xiangxing noon. yung tawiran kanina ay doon tumalon ang nanay niya. Ibig sabihin, nakaupo siya nang walang katapusan sa tren na pumatay sa nanay niya. Ah, yung kanina ay ang misteryosong taong may maskara. Talaga namang sa subconscious na ito, may Joker na naglalaro. Ang natitira, kailangan pa rin kumpirmahin kung si Lin Jianshen ay naging serial killer. Kung naimpluwensyahan ba siya ng Joker. Sasabihin ko kay Jeng Song na kunin ang kill intent ni Lin Jianshen. Dumating na tayo. Mukhang pugad ng isang serial killer. Kapitan, sa mga biktima ng one-on-one, May mga profesional na boksingero pa. Sigurado bang siya ang nanalo sa mga iyon? Ang one-on-one ay hindi naman talaga patas na laban. Bukod pa riyan, bihira ang taong nakaka-react kapag may gustong pumatay sa kanila sa sandaling iyon. yung anak ni Lin Jianshen na si Lin Muzi ay brutal na pinatay ng walang depensa. Ang nag-iisang anak na babae ay pinatay ng ganoon at nagpakamatay din ang asawa. Si Lin Jianshen na, pagpasok pa lang, pumutok na. Report, may natitira pang mataas na kill intent. Si Lin Jianshen ang source. 3 taon na. Talagang di malilimutan. Puntahan ang basement. Na-detect din ang kill intent ni Dantiao. Confirm. Si Lin Jianshen ulit ang ipapadala. Hindi. Si Lee, si Rui, ang gagamitin. Li si Rui, ang bigla naman ito. Kailangan nating tiyakin kung kaya niya. Ganun ba? Titiyakin ko ang taong ito. Magaling siyang pulis. Espesyal din siya. Siya ay ipinagkakatiwala ko sa iyong pangangalaga.
Tungkulin ko ito. Nasa subconscious world ni Dantiao tayo at natagpuan muli ang mga bakas ni Joker. Dantiao. Ngayon, may ebidensya na si Joker at sina Qiye, Wuhan, Shangxing, at Dantiao. Direktang nakaugnay sa pagbuo ng 4 na serial killers. Lahat ay direktang nakaugnay. Samantala, sa mga biktima, natuklasan din namin ang isa pang espesyal na presensya, si Lin Jianshen. Pero si Lin Jianshen sa pintuan ay direktang pinatay si Dantiao. Hindi naman siguro naapektuhan ni Joker. Si Joker ay maaaring sa pamamagitan ng muzi ni Lin Jianshen ay nakatutok sa kanya. Kaya si Lin Jianshen ay naging mamamatay tao dahil kay Joker at ang kanyang anak na babae ay pinatay dahil dito. Sa ngayon, lahat ng pahiwatig ay tumuturo sa isang konklusyon. Kailangan nating mabilis na obserbahan ang subconscious world mismo ni Lin Jianshen. Dapat umalis dito. Alam ko ang pangalan ng babaeng ito. Siya si Xiao Jia. Ako si Li. Sikat na tiktik ako. Kailangan lutasin ang hiwaga ng kamatayan niya. Saan ang susi? Isasama kita sa libing. Hindi ako nandito para magdusa. Hindi rin para mabuhay, kundi para lutasin ang hiwaga ng kamatayan niya. Posas. Hindi siya nagposas. Kung hindi, patay na tayo pareho. Ito ay ikinadena pagkatapos ng kamatayan. Ang lalaking ito ang nagkadena sa akin dito. Akala niya, hindi mauulit ang kidlat sa iisang lugar. Tatay, nasaan ka? 5689. Talaga. Dahil magkaiba ang layo ng kidlat, ang pagitan ng kulog ay tila random, pero fixed ang totoong pagitan. Fixed na 9 segundo ang pagitan ng bawat dalawang kidlat. Kaya hindi ito random. Dinisenyo ito. Kumalma kayo. Itong kidlat. Malamang hindi mauulit sa iisang kahon. Sapat ang 9 segundo para makagalaw sa mga kahon. Basta gumalaw ka sa mga kahon na tinamaan ng kidlat. Ligtas ka. Mama, narinig mo ba? May pag-asa na tayo. Excuse me, miss. Kayo ba ang magliligtas sa amin? Pasensya na, hindi ako tagapagligtas. Detective ako. Masasabi ko lang sa inyo ang paraan. Salamat, ate. Ano ito? Bakit may infiltration pod dito? Ito ang Killing World mula 3 taon nakalipas. Umaandar pa ang driver's seat. Liu Aijia. Itong pangalan. Pangalan ito ng huling biktima ng kasong one-on-one. Nang patayin ni Lin Jianshen, ang one-on-one killer, nailigtas ko siya. Hinahanap ko siya. Ay, papasok na si Rui. Ihanda ang paglabas. Zhongxian, dahil sa pag-uudyok ng serye ng pagpatay, formal ka nang inaresto. Sa bahay ni Qiye, ang Kaidong Show, natagpuan ang record ng matagal mong pag-access sa computer. Ikaw si Joker, di ba? Imposible ito. Tiyak na may mali. Tungkol dito, kailangan siyang tanungin bilang pangunahing suspect. Sa likod bahay ni Zhongxian, natagpuan ang bangkay. Matapos ang DNA comparison, ang namatay ay ang developer ng Qian Rukang. Sapat na ba ang ebidensya? Pinatay na pala siya? Mula ngayon, si Xia Jingwen ang pansamantalang commander ng command center. Huwag itigil ang investigasyon. Sa madaling salita, ngayon, iligtas muna ninyo ang inyong sikat na detective. Masama, nabigo ang extraction. Pumasok na si Rui sa subconscious ng subconscious. Visit. Kahit medyo huli na, ngunit na-analyze ko lang ang pattern na naiwan sa subconscious ni Lin Jianshen. Anong pattern? Ang kabuuan ay ang ika-1034 na digit ng P. 1034 araw ang nakalipas ay ang araw ng pagkamatay ng asawa at anak na babae ni Lin Jianshen. Wala si Joker sa iyong subconscious world. Pananagutan ko ang lahat ng aking ginawa. Pero kung may natuklasan sa subconscious, dapat si Zhongxian ang magsasabi sa akin. Bakit ikaw? Inaresto na siya. Dinala ng hepe si Zhongxian. Sabi niya,
Si Zhongxian ang tunay na Joker. Nagplano ng maraming pagpatay. May ebidensya. Natagpuan mula kay Zhongxian. Kung kailangan pumasok sa subconscious ni Zhongxian, Kailangan ako ang ipadala. Nag-drop out si Liu Aijia sa high school. Hindi siya gusto ng magulang. Dinala sa welfare home. Nakidnap siya ng isa noong 21. Na-rescue ni Zhongxian at na-ospital. Pagkatapos ng 3 buwan, nawala. Sa gabi ng pagkawala niya, May 14 na nurse na nakoma sa ospital. Ito ang data sa computer ni Zhongxian. siya ba ay nag-iimbestiga nito mag-isa? 4 na tao ang nakuma ng sabay. Anong uri ng gamot ang ginamit niya? Hindi ko alam. pero bukod dito, ang iba niyang data ay nawala lahat. Sino ang nag-delete nito? Si Zhongxian. Sige, wag na muna isipin. Kailangan mag-isipan ng paraan para mailigtas si Lee Sirui. Ewan ko kung ano na si Kie. May walang katapusang numero dito. At walang tigil na kulog. Anong koneksyon ng kulog at numero? Pasok sa ID ni Zhongxian. Pareho sa kay Lin Jianshen. Sa subconscious world niya, tiyak mayroon ding entry pod. Baka matuklasan si Lee Sirui. Kung gagawin iyon, kailangan may pumindot ng eject button. Hayaan si Lin Jianshen at si Chie, dalawang serial killer, mag-team up. Kaya ba? Ang oras ng aktibidad na ito ay 2 minuto at 15 segundo. Ito na ang ikatlong beses na lumampas ng 2 minuto. Ito ang 20 kong pagkamatay. Kahit na ilang beses na akong tinamaan ng kidlat, pero hindi pa rin ako masanay. Sinusubaybayan namin ang vital signs mo, pero may irregular heartbeat ka na. Wala kayong pakialam sa buhay ko, di ba? Nakita mo ba si Lee sa subconscious entry pod? 89 metro ang layo ko sa kanya. Papasok pa ba? Hindi na. Pumunta ka sa ibang subconscious world. Pre, yung sarili mong subconscious, paano kapag may ibang pumasok? Wala yun epekto sa akin. Natitira na lang naman na balak pumatay noon. Pero nandyan nakatago ang pinakadiwa ng mamamatay tao. Bigyan ng tamang stimuli. Kaya nitong pilitin ang tao magpakamatay. Wala nang daldal, handa na sa misyon. Ang misyon ninyo, hanapin ang clue kung saan nakulong si Lee Sirui. Sino ka? Hindi ako sino, pero may babae na namatay dito. Xiao Jia siya. Naalala ko na ako si Lin, isang sikat na detective. Naalala ko na rin. Ako si Chi. Sikat din na detective. Nice to meet you. Nag-iisip pa. Walang sugat si Liu Aijia. Mukhang namatay sa kakulangan ng tubig sa disyerto. Pero may mga yapak sa likod niya. Ano pang hinihintay? Habulin. Teka muna. Nasa disyerto tayo ngayon. May dala ka bang supplies? Wala akong dala. Naglalakad tayo sa disyerto ng ganito, walang supplies. Mabilis tayong ma-dehydrate at mawalan ng buhay. Gamitin ang ihi para basain ang mga damit, ibalot sa ulo at katawan. Ipigilan nito ang pagkawala ng tubig. Kadiri, kailan tayo susunod sa mga yapak? Mamaya, tatakpan na ng buhangin ang mga bakas. Hintay pa. Kailangan nating obserbahan ng maigi bangkay ni Liu Aijia, maghanap ng iba pang clue. Kahit anong obserbahan, lahat tayo kailangan umalis. At 2 tayo, baka dapat maghiwalay tayo. Bahala na, uuna na ako. Pwede kang sumunod sa mga yapak ko mamaya. Sa wakas, nakahabol ka. Pero, sa tingin mo, may dulo ba ang disyertong ito? Sa tingin ko, wala. Bakit sa tingin mo? Tingnan mo ang araw sa langit. Hindi man lang gumalaw. Ibig sabihin, may mali dito. Kumunoy ito. Huwag ka nang lumaban. Lalo kang lulubog pag lumaban ka. Dahan-dahan kang lumabas. Ayos na yan.
Hanggang kailan ka mananahimik? Pulis ka rin. Dapat alam mo kung paano tumulong sa investigasyon. Wag na lang. Hintayin natin silang lumabas sa subconscious mo. At malalaman na natin. Kaninong subconscious sila pumasok? Sa'yo? Akin. Tigil. Ilabas agad sila sa subconscious world. Bitag yan. Gaano pa katagal? Ipirin mo ang lakas mo. Hindi kita papasanin. Ano to? Matagal na tayong naghahanap. Ang taong ito, patay na. Ang layo na ng nilakad, patay pa rin. Ganun lang pala. Hukayin natin. Tingnan natin kung ano ang itsura ng killer. Tingnan mo, ano iyon? Hindi ako sigurado kung ano ito. Pero, subukan kong pumasok muna. Gusto kong pumasok. Tandaan mo akong hilahin palabas pagkatapos ng 10 minuto. Subconscious sa loob ng subconscious. Kailangan ba silang ilabas? Pareho ito sa subconscious ni Lin Jianshen. Baka makita natin dito ang kinaroroonan ni Officer Lee. Huwag kang gumalaw. Pipindot ko na. Huwag mag-alala. Pamilyar yung kisame. 3 taon na akong hindi nakakita ng kisame maliban sa kulungan. Ito. Bakit ang aga mo nagising ngayon? Kayong dalawa talaga. Next time kumatok muna. Matutulog pa ako. Hindi. Hindi. Paano nangyari ito? Anong problema? Ngayon hindi ako ang sikat na detective. Ako lang si Lin Jianshen. Naaalala ko pa si Liu Aijia. Ang mamamatay tao. At yung taong pinatay ko. Paano ako pumasok dito? Naaalala ko lahat. Nagkasundo kami ni Chie. 10 minuto lang. Aalis na ako. Anong problema mo ngayon? Busog na sa inyo. Lampas na ng 10 minuto. Bakit hindi pa ako umaalis? Ito ang subconscious ng subconscious. Ibig sabihin, ito ang ginawa ni Liu Aijia. Isang ganap na kathang-isip na mundo. Wala si Liu Aijia, kaya pareho lang ito sa nakaraan. Tay, bakit ka nakatitig sa akin ngayon? Yan ang tingin ng pagmamahal ng tatay mo. Kain na. Sa ngayon, ako lang ako. Hindi ako agent. Hindi ako sikat na detective. Ito yung kaso na hinahawakan ni tatay? May bagong biktima na naman? Ang mga pamilyang namatay ay muling nagpakita. Ito ay regalo ng Diyos, kung ito ang nakaraan. Titigilan ko ang lahat. Hindi. Kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Dito ang bahay ng serial killer na nag-iisa sa isang laban. Paano mo nalaman? Dumating na ako dati. Ikaw ang mag-cover para sa akin. Mag-isa akong papasok. Hello, pulis ako. Ikaw ba si Dan Tiao, ang serial killer? May kailangan ako sa iyo. Tuloy ka. Noong nakaraan, wala akong sinabi at pinatay kita agad. Ngayon, gusto kong ibang paraan. Tara, maglaban tayo ng patas. Noong nakaraan, naalala ko first time natin magkita, di ba? Hindi yan importante. Ang importante ay, ngayon, gusto kitang labanan ng patas. Talaga? Malakas ako. Natalo ko ang boxing champion. Hindi ka talaga malakas. Isa ka lang hayop na pumapatay ng 14 anyos na babae. 14 anyos? Hindi ako pumapatay ng 14 anyos na babae. Dahil hindi mo pa siya nakikita. Totoo bang pulis ka? Mukha kang mahina, parang estudyante. Hindi naman sigurado. Hindi ba sinabi mong parang lalaki? Isang patas na laban. Hindi ako umaatras. Hindi ba one-on-one pa rin tayo? Mamatay ka na. Tayo pa. Laban pa. Akala mo ba kaya mong pumatay ng dalagita? Bakit hindi ka na tumatayo?
Ayos ka lang ba? Tiis ka. Tatawag ako ng 120. Ayos lang ako. Pumunta ka muna sa basement. May mga biktima pa doon. Sis ka. Okay ka lang ba? Pulis ako. Ligtas ka na. Ano pangalan mo? Kaya mo bang tumayo? Ang pangalan ko ay Liu Aijia. Pakisuyo, patayin mo ako. Ikaw si Liu Aijia. Alam mo ba ang subconscious world? Subconscious world? Ano yun? Wala yun. Huwag kang mag-alala. Patay na si Dan Tiao. Wala na siyang banta. Pasensya na. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Maalala ko. Tapos ipapadala ko sa'yo ang memory images. Nagpapadala ng memorya. Oo, noong unang panahon, ang nasa puso ko ay napapadala sa mga tao sa paligid ko. Sino? Ang papatay sa akin. Hindi ba ito si Bolian? Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam? Papatayin namin si Liu Aijia. Martes ngayon. Ako naman ang papatay sa kanya. Bakit? Pwede kang patayin ng paulit-ulit? Dahil nasa panaginip ko kayo. Papa, gising ka na sa wakas. Ang galing! Mula nung nasaktan ka, hindi ka nagising ng mahigit isang araw. Papa, nung pumunta ka kay Dan Tiao, handa ka nang mamatay, di ba? Kaya nung umagang iyon, kakaiba ka. Papa, huwag kang mamatay. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayong dalawa pababayaan na mamatay. Jianshen, Magpahinga ka muna. Ang kaso ay itinuturing na self-defense. wala namang malaking problema. Kaya pareho pala tayo ng panaginip kanina. Pwede mo yang isipin. Pero sinabi ng lalaking iyon na siya naman ngayong gabi. Bakit mo nasabi yon? Mula pa noong unang panahon, ako'y paulit-ulit na pinapatay sa panaginip. Sobrang kalmado mong sinabi yon. Ano ba ang nangyari sa'yo? Yung mga serial killer. Dahil sa panaginip, akala nila kaya kanilang pahirapan ng paulit-ulit. Pasensya na, basta maalala ko, hindi ko mapigilan na maipasa sa iba. Nakikita ko lang, nasasaktan na ako. Pero ikaw ang dumaranas niyan. Noong una, isa lang. Tapos nagsimula siyang tumawag, dumami ng dumami ang tao. Isang payaso ang nag-imbita sa kanila, di ba? Pero pwede mo bang tawagan ng doktor? Huwag mo akong hayaang makatulog, ha? Mas mahirap para sa akin ang matulog kaysa mamatay. Pinatay na alaala, at gunita, nagkakapatong ang mga pinatay na alaala. Pakiramdam ko nababaliw na ako. Bakit ka pinapatay ni Dan Tiao sa totoong mundo? Kaya hindi ka na niya mapapatay sa panaginip. Iba ito. Baliw si Dan Tiao. Gusto rin niya na sinasaktan siya ng iba. Sa panaginip, hindi ka masasaktan. Palalayain kita. Pangako. Pakiusap. Huwag mamatay. Bangungot na naman? Sino patay? Jianshen, hindi ako mamamatay. Hindi ko kayo iiwan ni Lin Muzi. Si Lin Musi. Napagod sa paglalaro kahapon. Natutulog sa bahay. Bibisita siya mamaya. Kamusta ang tulog mo kamakailan? Insomniacs na ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahalaga ang magandang tulog sa gabi. Jianshen, kahit hindi ko alam ang bangungot mo. Pero kung nanaginip kang patay ako, gawin mo itong senyales. Gumising ka lang, okay na. Paggising mo, nandito ako sa tabi mo. Panaginip ito. At totoo rin. Pinatay ko si Dan Tiao dito. Kaya mahahanap ko rin dito. Mahuli ang mastermind. May mga gusto pa akong itanong tungkol sa araw na iyon. Sinabi mo na pinahihirapan ka ng clown na iyon sa panaginip. Pinapasok niya ang ibang mamamatay tao sa iyong panaginip. Ibinabahagi ka na parang laruan. Pinapatay ka nila ng paulit-ulit, tama? Oh. Kailangan talaga mahuli ang mastermind. Hindi lang basta buhay ako. Hindi matatapos ang panaginip. Nawala na ako sa marahas na panaginip. Nawala na ang pagkatao ko. Kaya ang pakiusap ko dati ay patayin mo ako.
Hindi ko kaya. Pinapanood mo lang akong naghihirap. Hindi mo kaya? Pulis ako. Ang kaya ko lang ay patayin ang mamamatay tao. Patuloy kong hahanapin ang clown. Pangako. Nawala si Liu Aijia. Sabay-sabay, 30 na medical staff ang nakoma, pero walang bakas ng gamot. Lin Jianshen, alam mo ba ang tungkol kay Liu Aijia? Palagi siyang nananaginip ng masama, kaya takot siyang matulog. Hindi ko masyadong alam ang tungkol dito, pero talagang kakaiba ito. Pero nakita ko siya noong isang araw. Ang sama ng lagay niya. Mukhang hindi niya kayang gawin ang lahat ng ito. Talaga? Wala na akong ibang maisip. Hinahanap mo pa ba si Liu Aijia? Mukhang may kakaibang kakayahan siya. Pinag-aaralan siya ng iba, pero wala pa akong matibay na ebidensya. Hiye, muntik na kitang makalimutan. Tigil. Ilapag mo ang baril sa sahig. Lumingon ka. Lin Jianshen, bakit ka nandito? Ako si Lee Sirui. Pulis ako. Pumasok ka rin ba sa subconscious? Hindi ako pumasok. Pumasok ka rin dito bilang isang sikat na detective. Talaga? Wala akong kilalang sikat na detective. Ako lang si Lin Jianshen. Dito ako nakatira. Ano? Ito ang subconscious eh. Peke ang lahat. Kahit na pareho lang sa dati. Hindi. Hindi ganoon. Lin Jianshen, gaano ka nakatagal dito? Hindi ganoon. May hawak ka pang baril. Hindi ka ba pulis ngayon? Tumahimik ka. Sige, ako na ang mag-uumpisa. Galing ako sa subconscious mo. Natagpuan ko ang pasukan at pumasok. 20 minuto na ang nakalipas. Ikaw? Dalawa. Guguho na ang mundong ito. Dahil nagkita tayo kahit hindi dapat. Huwag hayaang gumuho. Wanru, bilis. Isama mo si Muzi at tumakas. Tumakas? Saan ako tatakas? Jianshen, nasaan ka? Jianshen, Ang tunay na ako ay nasa mundong wala ka. Walang Lin Jianshen at Muzi. Pasensya na. Ngayon, hindi ako kasama ninyo. tatay, ano nangyari sa'yo? Kailangan mong umuwi ng ligtas. Sigurado ako, talagang uuwi akong ligtas. Sorry, Lin Jianshen. Hindi ako. Okay lang. Okay na yan. Ngayon, sabay tayong guguho kasama ng mundo. Ewan ko, first time ko rin ito. Pero ang ganda pala ng pagbagsak. Oo nga, ang ganda talaga. Anong ginawa mo nitong 2 taon? Kasama ko ang pamilya ko. Natapos ko ang misyon ko bilang pulis. Oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo tungkol sa Joker. Naaresto si Zhongxian. Imposible. Anyway, habang may oras pa bago gumuho ang mundo, kailangan nating hanapin ang lahat ng clues tungkol sa Joker para maklear ang pangalan niya. 59900. 10 minuto na. Lin Jianshen, ikaw. Lee Sirui, hawakan mo itong notebook. Ito. Welcome back. Kumusta sa loob? Okay lang. Wala nang next. Pero bakit ka umiiyak? Alam ko na. Wala talagang pumatay kay Liu Aijia. Lahat ay ikaw. Talagang magaling na detective. Pero sa 10 minutong ito, may ginawa rin ako. Sa loob ng damit ng skeleton na yon, nakahanap ako ng litrato. Kakaiba. Dahil may marka sa ulo ko, kaya nung pumasok ako sa subconscious, hindi ko nakalimutan ang mga nangyari dati. Paalalahanan kita. Ang pangalan mo ay Lin Jianshen. Isa kang pulis at isa ring mamamatay tao. Paano niya natagpuan ang litrato? Natapos na ang facial reconstruction. Ang skeleton na yon ay si Lin Jianshen mismo. Ibig sabihin, si Chi Yi ay pumasok sa subconscious na may daladala niyang mga alaala. Niloko niya tayo. Mabilis, i-expel silang lahat. Hindi magawa. Hindi sila ma-expel. Umalis na sila kay Liu Aijia. Hindi ito ang subconscious ni Bai Gui. Ito ang kasunod ng sariling subconscious ni Lin Jianshen. Sa sarili niyang subconscious, maalala kung sino siya. Mawawala ang sarili niya. Subconscious storm. Dahil naalala ko ang sarili ko. Ibig sabihin, ito ang subconscious ko. At sa huli, na-manipulate din ako ng Joker. Lumalaki ang subconscious storm. Ang subconscious mismo ay patuloy na lumalawak. Nawala na ang location ni Lin Jianshen. Hindi na matrace. Patayin ang power.
Wala pa itong precedent. Ang subconscious storm na ito ay walang precedent. Gawin mo ang sinabi ko. Hindi. Walang response. Nag-activate ang defense mechanism. Ang subconscious na ito ay hindi yung nasa ilalim ng Kang management, kundi yung nakolekt sa bahay ni Zhong Xian noong panahong iyon, nagawa sa murderous intent. Ang dalawa ay hindi maaaring paghaluin o palitan sa loob. Ibig sabihin, may nag-manipulate sa collection site. I-check ang galaw ni Zheng Song, Field Analysis Officer. Na-check pero walang response. I-check din ang ibang investigators kung pumasok ba sa kwarto. Okay. Anong gusto mo? Magsalita ka. Bakit mo gusto na patayin kita? Hindi ba't may ginawa akong karapat dapat patayin? Sinadya kong ikulong ka sa subconscious na ito. Gawin mo na. Basta mawala ang galit mo. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Mag-isip ka hanggang sa mapatay kita dahil sa galit. Bitag ito ni Joker. Gusto ni Joker na patayin kita. Hindi pabor sa kanya na buhay ka. Ano ang tinitingnan mo? Ano ito? Nababagot ako sa paghihintay. Nagbibilang ako ng buhangin. 3 ang paborito mong numero, di ba? Mukhang namiss ko na naman ang perpektong pagkakataon para mamatay. Oo nga. Magandang numero ang 3. Kailangan ni Joker na mawala ka. Dahil kapag tinangay ng hangin ang buhangin, Ito ang mundo ng mga numero. at ikaw ang lalaking kontrolado ng mga numero, Hindi mo maiwasang magbilang. May OCD ka sa pagbibilang, di ba? Para makatakas sa sakit na ito, binutas mo ang utak mo gamit ang drill. Pero nang maging sikat na detective ka, napuno ang butas. Kaya bumalik ang OCD mo sa pagbibilang. Para sa isip ng isang sikat na detective, tiyak na napakasakit. Magaling! Naawa ako sa'yo, pero hindi kita papatayin. May bagay na ikaw lang ang makakagawa, na ayaw makita ni Joker, isang trabahong para sa'yo lang. Ano yun? Mukhang kawili-wili. Napansin mo ba? Nawala ang driver's seat na nandito kanina. Pumasok ka sa isa kong subconscious, di ba? Pareho lang doon at dito. Isang mundong puno ng numero. Nandoon din si Liu Aijia. Nasa starting point siya. Si Liu Aijia ay nanakadikit ang iyong mga kamay. Nawala doon. Posasan. Sa subconscious na iyon, gumamit ka ng posas. Anyway, Dahil nahanap mo ang driver's seat ng mundong iyon. dapat maalala mo rin. Mula sa simula hanggang sa driver's seat, ang mga numero sa mga batong natapakan mo. Naalala ko. Hindi lang iyong mga natapakan ko. Ang mga numero sa tabi na pumasok sa aking paningin, naaalala ko rin lahat. Ngayon, nasaan tayo sa mapa ng iyong isip? Alam mo rin. Alam ko, Lumalawak ang bagyo. Ibig sabihin, ang subconscious na ito ay patuloy na nag-update. Kaya nawala ang driver's seat kanina dahil doon. dahil sa update, dapat lumipat ang driver's seat sa subconscious na ito. Malamang kasama rin si Rui. saang bahagi ng napakalawak na subconscious na ito? Parehong lugar. Dahil iisang subconscious ito, magkaiba lang ang oras. Ito na. Sa realidad, ilang minuto lang. Pero sa panaginip, ilang 10-10 minuto na. Ilang oras. Naranasan ko lang iyon. Sa loob ng 10 minutong iyon. Ako ay nasa subconscious ng subconscious, na buhay ng mahigit 1 taon. Ang galing. Panalo ka. Pero Pero sa normal na subconscious, hindi nangyayari ito. Ang oras sa subconscious ay nakasync sa labas. Ano kaya ang pagkakaiba ng dalawa? naintindihan ko. Ang pagkakaiba ay kung may nagmamasid sa labas ng mundong ito. Kung may third party na nagmamasid, magsisync ang oras. Kung wala, ang oras ay pwedeng mag-stretch at mag-compress. Isa-isa. Kahit akala ni Lin Jianshen na totoo ito, sobra naman. Ang isa-isa ay isang laban. Ang balat ay pagbabalat ng mukha. Ang dila ay pagbunot ng dila. Ang binti ay pagpunit ng binti. Kaya siguro ganun din si Joker. May sarili siyang paraan. Pinaghihinalaan din ni Lin Jianshen ito. Walang mamamatay agad. Lahat ay mabubuhay pa ng ilang sandali. Hindi lang siya ang butas, ang mamamatay tao na ginawa ni Joker. Ang mga biktima niya, hindi rin agad mamamatay. Ang binti at balat. Sa totoong buhay, may mga biktimang nasagip. Ang pagkakatulad, 7 biktima ang pinakamarami. Ibig sabihin, may kahulugan ang numerong 7. Pumapatay ang binti tuwing Lunes, ang balat tuwing Martes, ang dila tuwing Miyerkules, ang libing tuwing Huwebes, ang bisig tuwing Biyernes. Si Kiye ay tuwing Sabado. Noong nasaktan ako, Sabado din. At ang isa-isa na laban, ang kamatayan ni Lin Jianshen at Muzi ay Linggo. Si Joker ay laging sa loob ng 1 linggo. Nagdedesisyon muna ng araw bago kontrolin ang mamamatay tao. Parang trabaho lang. O parang Diyos na gumawa ng mundo sa loob ng 1 linggo. Nasaan ka? Bakit umalis ka ng walang sabi? Pasensya na. May gusto akong imbestigahan.
Dapat sinabi mo muna sa akin. Ah, tama. Kumusta na si Chie? Tumakas siya. Sumpa. Nagkunwari siyang biktima. Ganoon ba? Pasensya na. Ibaba ko na. Kailangan magmadali. Nahanap ko na. Nandyan din ang dalaga. Kie, tigil. Sino ka? Paano mo ako nahanap? Pasensya na. Wala akong oras magpaliwanag. Dahil sa dahilan na hindi mo alam. Marami akong alam tungkol sa lugar na ito at sa iyo. Ano ba talaga ang alam mo? Dapat mong gawin. Gamitin mo ulit ang drill na yan sa sarili mo. Dahil gusto mong gawin yan. Kaya hindi kita babarilin. At wala ka ng balak na butasin ako ng drill. Kung tatanungin mo kung bakit ko alam ang mga ito. Dahil ako rin, sa sarili kong kagustuhan. Gamit ang drill na nasa kamay mo. Nagbutas ako sa sarili kong ulo. Kahit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pero tama ka tungkol sa akin. Kaya malamang totoo ang sinasabi mo. Kumusta ang butas na yan? Hindi ako makapaniwala na wala na ito sa ulo ko. Nagustuhan mo yan? Hindi ito basta gusto, kundi bahagi ko na. Mawalan ng isang bagay ay nagpapakumpleto. Oo nga. Kaya, ano ang kailangan mo sa akin? Gusto ko itanong ang panaginip mo. Nakita mo ba ang taong ito sa panaginip? Noong Agosto 14, 3 taon na ang nakalipas. Setyembre 4, Setyembre 10. Paano mo naalala ng eksak? Magaling ako sa numero. Naalala mo ba ang oras ng panaginip? Oo, Agosto 15 ay mula 2 hanggang 3 ng hapon. Setyembre 7 ay mula 11 ng gabi hanggang 3 ng madaling araw. Ang aga mo naman. Noong ika-15, natutulog ka sa tanghali. Hindi. Noong araw na iyon, ginawa ko ang butas na ito. Tapos nahimatay ako, pero hindi ako namatay. Noong oras na iyon, napanaginipan ko ang lalaking ito. Ano ang nangyari sa panaginip? Wala. May isang babae sa panaginip. Inanyayahan niya akong magbutas sa ulo niya. Sinabi ko sa kanya, wala akong interes. Pagkatapos, 2 gabi pa akong nanaginip ng pareho. Tinanggihan ko pa rin. Kasi ang layunin mo, Kie, ay iba talaga sa kanya. Sa mga empleyadong kayang hawakan ng subconscious data, walang nagpahinga noong August 15, 3 taon na ang nakalipas sa araw. Baka may nagsiesta lang sa trabaho. Siesta. Kung gayon, kung ang isang tao ay normal na pumasok pero natulog sa araw ng ika-15, para sa iba, ang araw ay gabi, di ba? Overseas business trip. Pulis ka. Magkikita pa ba tayo? Hindi ko alam. Kapag nahuli ka na ng pulis, may bagong pinto na magbubukas para sa iyo. Kung ganoon ang sinabi mo, maniniwala na ako sa iyo. Noong August 15, 3 taon na ang nakalipas, ang mga matataas na pulis na nag-aral sa New York. Hello, ikaw ba si Joker? Tamang-tama ang timing. Salamat. Sabi mo? Nasa kwarto na ako, ni Baigui. Ang lahat ng video data mula sa kwartong iyon pakisend mo. Sa kwarto ni Baigui, may inilipat bang bagay? O mayroon bang bagay na parang kakadala lang? Matagal na kaming magkaibigan ni Baigui, pero ngayon ko lang unang pumasok sa kwarto niya. Obserbahan ko ng mabuti. Nakita mo ba ang frame sa istante? Subukan mo. Bumalik ka sa kwarto. I-detect muli ang kill intent. Kill intent. I-detect muli. Ang galing! Paano mo nalaman? Noong binisita ko siya dati, wala pa itong picture. Ganoon pala. Kaylin Jianshan ito. Kill intent nung inudyukan niya ang fireworks maker na magpakamatay. Sumama sa litratong ito. Alamin kung sino ang humawak sa picture na ito. Magugulat kapag kagising mo, nasa disyerto ito. Sino kayo? Ito ang sikat na detective na si Lin Jianshan, ang subconscious. 3 taon na. Tapos na ang kulog?
maganda rin ito, hindi ba? Parang ganon. Wala nang laman. Lin Jianshen, ipinagpatuloy ko ang investigasyon mo. Natuklasan ko ang tunay na pagkakakilanlan ng Joker. Siya ang hepe ng pulisya. Talaga? Bumalik tayo kay Liu Aijia. Bakit mo naisip na sa ganito tayo maliligtas? Si Liu Aijia ay ang murder case. Oh, sa mundong ito, siya ang biktima. Tayo ay mga sikat na detective. Wala siyang masamang balak sa atin na nakalutas ng misteryo. Kaya, sino ba talaga si Liu Aijia? May ideya na ako. Nalaman ko ang tunay na pagkatao ni Joker. Siya ang hepe. Kumuha ng warrant para arestuhin siya. Parang kaka-insert ka lang. Ngayon, ikaw na ang lalabas. Hoy. Bawal pumasok dito ang mga hindi autorisado. Mas mabilis ang pagtunaw ng mundo kaysa inaasahan ko. Ah, ito. Sinong nag-allow sa inyong tumayo? Buwisit. Anong nangyayari? Huwag kang mag-alala. Kumalma ka. Arestuhin siya. Siya ang tunay na Joker. Lin Jianshen, tungkol sa lahat ng nangyari sa iyo, kasama na ito, taos puso akong humihingi ng tawad. Pero ang pumatay sa akin ay ako lang. Kahit nasa harap ninyo, medyo nakakahiya ang magtapat nito. Pero hindi pa ako nakapatay ng tao. Pulis kasi ako. May sarili rin akong sense of justice. Susundin ko siya. Gawing malaking infiltration base ang bodega. Pagkatapos, hayaan siyang mag-imbestiga sa mas malawak na lugar. Tapos magre-retire na ako. Si Jeng Song na ang papalit sa akin. Ang mga ginagawa mo ay hindi katarungan. Nilikha ko ang subconscious world at nahuli ko ang maraming serial killers. Pero sa totoo lang, ang ilan sa kanila ay ginawa ko. Pero basta't nandyan pa ang subconscious world, mababayaran ang aking mga kasalanan. At makakagawa pa ako ng mas maraming tagumpay. Buwisit. Anong pagtubos? Balak niyang maging sikat na detective. Mabuhay magpakailanman sa kanyang subconscious. Lin Jianshen, ayos lang ba ang sugat mo? Okay lang. Kahit mamatay ako, kailangan ko siyang mahuli at iharap sa batas. Kie, bilis. Tama na. Ilipat ang katawan niya. Dali. Sawa na ako. Ito si Xiao Jia, ang maglulutas ng misteryo ng pagkamatay ni Xiao Jia. Ay ako, ang sikat na tiktik. Ang pumatay kay Liu Aijia ay ako. Itong makulit na babae. Kung bakit ginawang napakadali ang palaisipan ay para palayain ako. Ito ay para ipakita ang lihim ng mundong ito. Nakikita ang mukhang ito. Naalala ko kung sino ako. Ako si Wang Wenqing. Gusto ng babaeng iyon na maalala ang tunay na pangalan gamit ako. Ikulong ako sa subconscious storm. Sa kasamaang palad, patay na ako.
Kaya hindi na ma-update ang subconscious ko. Pwedeng magsuot ng maskara si Director. Pumasok sa mundo ng pagpatay ng iba. Ang kaso ni Liu Aijia ay nalutas na. Ano ang gagawin mo? Kung tatanungin mo ako, hindi ko alam. Ang mga nakatagong sikat na detective mangyaring lumabas kayo, parang alam na nila ng maaga. Parang alam nila na lilitaw kami. May contact na ba? Hindi. Mga video lang mula noong nangyari ang insidente. Nangyari na naman ba ang pareho? Anong ibig sabihin? Si Liu Aijia. Yung dati mong inimbestigahan, biktima ng single challenge wild case. Akala ko lagi siyang dinala sa kung saan. Naging batayan ng immersion pod development. Pero hindi ko inaasahan na nandito siya. Ano? Naging isang malaking immersion pod ang kabuuan, Kailangan huminahon kung ang phenomenon na ito dulot ng nawawalang kontrol na si Liu Aijia. Kung gayon, protektahan na lang natin siya. Iprotekta at dalhin sa ospital? hindi. Ibalik siya sa immersion pod. Ingat, Hindi ito kayang harapin ng utak ng detective sa sitwasyong ito. Tama. Kahit na sikat na detective kayo, hindi nyo alam ang sikreto dito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pangalan mo ay Lee Sirui. At ito ang subconscious mo. Lin Jianshan, sundan mo siya bago ka palamunin ng bagyong ito. Ang subconscious ni Lei Meng. Pakialala ang iyong sarili at ang dapat mong gawin para sa mundo. Galing ng pagkakasalo. Pinatay natin ang mga lalaki ng isa't isa. Pantay na tayo. Di ba? Kaawa-awa ang killer na may ganitong subconscious. Ang unang tanawin na nakita niya ay tiyak na malupit. Saluhin mo ito. Kapag umatake ka, huwag kang sumigaw ha. Kung hindi, hindi na sorpresa. At nagising pa siya. tumahimik ka. Wala kang karapatan, gago, para turuan ako. Naalala mo na kung sino ka, Lin Jianshan. Oo nga, kung hindi ko naalala kung sino ako, kahit patayin kita, hindi ito paghihiganti, di ba? Paghihiganti? Nakakatakot. Nakakatakot. Pareho tayong detective at pareho ring serial killer. Hindi ba tayo pwedeng magkasundo? Huwag mo akong ihalin tulad sa iyo, gago. Hindi ko akalaing ganyan ang iisipin mo. Sabihin mo nga, ano ang pagkakaiba natin? Gumagamit din ako ng sarili kong paraan. Inahabol ang aking sariling hustisya. Ang lupit mo. Pero sa ganitong paraan, naiintindihan nyo na, di ba? Kayo rin ay katulad ko, may hangad pumatay at nag-set up ng iba. At ang hustisya ay nakadepende sa pamantayan ng paghusga. Kahit wala ang aking hustisya dito, mayroon sa labas na mundo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ako makakabalik doon. Kaya. Aayusin ako ng immersion pod mula sa data. Zhongxian, kumusta ka? Kakapasok ko lang, nahihilo na. Ang paghihiganti dapat gawin ng mas elegante. Lindsay, tama na. Huwag pilitin sarili. Umupo ka na lang. Kumalma ka. Mag-usap tayo ng maayos. Nasaan si Kai Dong? Sinadya akong dalhin sa kanyang subconscious. Tiyak na nakatago siya sa dilim. Hihintayin niya ang chance para magdulot ng subconscious storm. Maghintay ka na lang, siguradong magugulat ka sa kanya. Isa na naman bang napakasimpleng ambush plan? Evan ko. Hindi pa niya napapansin. Huwag kalimutan. Sikat na detective ang kalaban mo, di ba? Tama. Kung hindi ka sisigaw, saka magtatagumpay ang ambush.
Gaya nga ng kasabihan, hindi lang sa baba ang leader. Kaya sila natitisod. Ang bagay na inuupuan mo na parang upuan, ay hindi talaga upuan. Sa aking paningin. Kahit anong tingin ko, si Kie ang nagdala ng driver's seat ng immersion pod sa subconscious na ito. Tigil! Babalik ang direktor sa oras na iyon, na ang subconscious ay nasa bingit ng pagbagsak. Malamang babalik siya, bago ang kanyang unang pagpatay. Mabuti. Sa ganitong paraan, Walang aksidenteng pipindot ng eject button. Dumating ang kapayapaan sa mundo. Paano na tayo lalabas ngayon? Paano lumabas? Minsan, ang pag-asa ay inilalagay sa mga taong malayo at walang kinalaman sa iyo. Mahalaga. Ikaw? Pulis na sumagip sa akin. Liu Aiye. Sinagip mo na naman ako. Maraming salamat. Sabi na, pinatulog ang lahat sa paligid. Siguradong nananaginip sila ng bangungot. hinahanap kita. Liu Aija, gusto mo bang tumakas dito? Pumunta sa isang malayong lugar kung saan walang nakatira sa paligid. Hanapin ang lugar kung saan hindi mo maabot ang panaginip ng iba. Kung mayroon nga ganoong lugar, Baka maganda rin ang manirahan doon. kamakailan lang, sa aking mga panaginip, nagsimulang pumasok ang mga bangungot mula sa malayong kaharian. Lumalawak na ang naaabot kong saklaw. Barilin mo na. Dahil pulis ako, Sa huli, lahat ay nagsasabi niyan. Napakawalang pag-asa. Lahat ng tao ay gustong iligtas ang buhay ko. Walang kahit isang gustong pumatay sa akin para ako'y malaya. pasensya na. Dapat pa rin akong bumalik. Kahit papaano, makatutulong pa ako sa iba. Sa hinaharap, darating ang araw na may magliligtas sa iyo. Ganito nagtatapos ang kwento. Ang katotohanan ay nakatago. Ang kura ay ganoong organisasyon. Handa na ba kayo? Darating na, excited na ako. Ipasok ang tanyag na detective. Paulit-ulit akong nagigising. Sa harap ko ay laging isang kahangahangang mundo. Sa lugar na iyon, laging may isang patay na babae. Siya ay pinatay. May misteryong naghihintay para sa akin. Ang aking buhay ay may saysay. Ang kanyang kamatayan ay may saysay. Ang pangalan ko ay Lin Jianshen.